Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, June 2, 2025 at natapos na yung rebalancing natin. Ayan, nagkaroon na ng reaction yung ating market. Hindi masyadong umakyat yung mga blue chips pero ang dami sa individual na stocks natin yung umangat for today's trading. Bumawi din yung mga yung mga nalaglag last week, di ba? Sa Friday na closing natin. Ayan, si Bloom, nag-up siya ng 5%, si Jollibee 2.97, pero hindi ganun kalalaki yung bounce ng majority ng malalakas na drop si Jollibee, di ba? Nag-drop ng 6-8% ng Friday. Si Monday binawian naman. So, sa mga blue chips hindi masyadong malakas yung palitan ng mga shares. Pero dito sa mga individual stocks natin, ang daming umarangkada ng mga stocks for today. Okay, so pero yung futures ng US market hindi ganun kaganda, di ba? So anyway, siguro epekto na nga to ng rebalancing natin kasi masyadong nagkaroon ng bentahan nung Friday. So nasa na kaya yung 15 billion na net foreign sale na yon. So kanino kaya mga stocks? Okay. So yung galaw natin for today is maganda siya. So meron tayong net foreign buy na 418.29 million net foreign buy and meron tayong gain na 0.18%. So baka iniinda pa ng market yung rebalancing. So siguro for the coming few days saka natin makita na bumawi yung market kasi meron na tayong net foreign buy ulit. So 6,352.66. Pero dito sa individual stocks, ang dami nga pong gumalaw. So si ABA, ayan, ayun, tuloy-tuloy yung galaw nito. Mala plus din pala to eh. So 8.22% yung galaw niya. So maganda. Meron siyang 1.2 million net foreign buy. And then si Bloomberry, ayan, pumitik na rin siya, 5.26%. Pero wala pa yung foreigners. 7.68 million net foreign sell. And then yung alaga natin si Plus, grabe din yung galaw nito si Plus. So 5.01%. So another breakout day po para kay Plus natin. Ewan ko lang ako may profit taking na to bukas. 44.65 million. Medyo malakas yung ano niya, net foreign sell. And then si FGen. Okay, si FGen nagkaroon trading hold kanina, di ba? Pero nung magbukas siya, nag-spike yung pinaka-price action natin sa kanya. So mataas yung ginalaw niya. So nag-close siya is 16.42%. So in-increase daw kasi ni Enrique Rason yung kanyang stake dito sa company FGen at saka si EPH gumalaw din, no? So from hindi ko nakita kung ano yung initial niya pero 60% na yung hawak niya. So siya na yung majority ng shareholder. So sa kanya na rin tong FGen natin. So kaya nga yung mga iba dito mga related kay Bloomberry. Ewan ko lang sa ICT. Ayan si kay Enrique Rason pala si Bloom. 'Di ba umakyat yung price action. And then si Wilcon, so finally medyo malinaw yung breakout niya. Hopefully reversal na pero wala pa net foreign ba eh. So 8.44%. Malaki na rin yung ginalaw niya, negative 22.06 million net foreign sell. And then, ayan, si Web, ay si ICT pala umakyat, 0.49. Si PhilWeb is hataw din, no? 16.04%. Meron siyang 814K net foreign buy. Ayan, congrats kung meron kang mga napitik o nabili last Friday kasi ang daming gumalaw ng mga stocks natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po to. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto nyong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community. So tama-tama, start of the month. Yung mga sumali sa members natin, so may nakita ko ng bagong symbol dito. Message nyo lang po ako para masali ko kayo doon sa ating group chat. So yung mga nakasubscribe, ayan, umabot na rin ng 1K. So paki-double check na lang po yung ating mga trending stocks review. Company review, so si may milad lang yung upcoming na IPO. Profit or loss sa market, check na lang po yan. Tapos yung ating basic indicators, technical analysis, may holiday yata for the week sa Philippines. So sa amin, holiday is ngayon. Wala kami pasok ngayon kasi may celebration sila. Building your fundamentals, yung mga risk management plus
PSE Stock Market Study. So mag-abol lang tayo nakatingin sa market kanina. And then follow mo ako dito sa ating Palabig Trader Crypto to para sa mga play to earn games or meme coins. May na yung ano eh, yung Radium na binabanday ko. Nasa ano na yata lahat, nasa ano bang category yung ano natin. Ayan, so Solana, Radium, yung isa is Pump Swap. Nandun na yata sila lahat sa Pump Swap. Okay? So follow mo ako dyan. And then sa social media, Facebook account na Flabby Trader para update ka sa mga posts or dito sa ating Facebook page. So check mo na po yan. Bulagi Pick, yung mga articles natin dito sa local market. And then sa Twitter, wala pa ako nakitang summary ni Philippine Stock Exchange. Ayan. Tingnan natin baka meron na. Puntahan natin siya. So, minsan kasi late siya. Wala pa, no? Okay, wala pa. Wala pa yung summary niya. So, basahin na lang natin kung ano yung mga posts natin dito. So, WTI crude futures rally 3.5%. Pinoy's, eto maganda. So, hindi mo na kailangan ng international broker. So siguro hindi siya pang ano. Ewan ko lang kung pwede sa trading, 'di ba yung trading within the day is pwede kang mag buy and sell. Pero Pinoy's could soon trade US stocks as SEC, okay, GCash, Pluang, ano ba to? Pluang PH, Sandbox, and 3. Ayan, so very good, no? Hindi mo na kailangang kasi yung eToro hindi naman pwede. Ang alam ko na lang na pwede, interactive brokers, di ba? Para sa Philippine markets. Ayan. So good news to para sa mga gusto mag-invest sa US kasi minsan lumilipad yung mga stocks sa US market. Okay. So Bloomberry, Suns China, Macau ang Philippines Casino shares gain data showed gaming revenue for May rose 5%. Services gain 1.1% led by Wilcon, Web Plus, Bloom, Tel, ABS, Globe at saka C7-11. Hindi ko nakita yung summary ng market. So mga movers natin, top gainer si FGen, 16.6%, si STN, 11.4%, Wilcon, 7.14%, FPHM magkasama, 6.02%, ABS, mga Lopez, di ba? FGen Lopez din. 5.48%, Bloom 5.02%. So all related sa balita kay Mr. Enrique Rason for today. AGI announced an additional 2 billion allocation to its ongoing share buyback. Kaya naman pala ang lakas ng galawan dito sa ano natin AGI na stocks. Asian stocks fell as renewed US-China trade tensions ulit. Tapos ano ba? Yun ba yung dahilan bakit namumula sa US market? Manila Water, so medyo nakabawi na. Jump 5%, the largest increase since March 17, driven by higher rates and recent projects. Sabi ni Ma'am April time, price paid is 25% more than calls net asset value to na. Estimate for the gas highlights FGen's very cheap valuations, additional cash for Kurad, give FGen leeway in making new investments and options to pay out special dividends. So Enrique Rason is betting big on gas with a 50 billion deal to take over FGen's power plants. Kasi yun nga, sabi natin kanina, 60% na yung hawak niya doon sa FGen natin. Stock futures fall in Sunday night as investors brace for a busy week. So Prime Infra Capital, owned by Enrique Rason, has diverse portfolio including Malampaya Gas, Two Power Project, Wawa Bulk Water, and Solar Philippines. It recently acquired 60% stake in FGen Gas for 50 billion pesos. So siya na yung pinakamalakas mag-invest dito sa market natin na. BDO declares regular cash dividend. Jollibee, MSCI rebalancing the investment of 30% in Seajoy, Poultry Realty. So ito yung sabi niya, yung binenta niya kasi yung shares niya dito, di ba? Pero rebalancing yung alam natin malakas na dahilan ng kanyang drop. So largest restaurant operator expects less than 1% erosion from US reciprocal tariffs. Here's the dividend schedule. So Robinson, meron siya. Ex-date, malapit na. June 4, LFM June 5, PMPC June 5, CRIT. Ganda rin ang chart ni CRIT eh. June 5 and ELHI June 9. Okay. So consumer sector muted first quarter 25 result as consumer names selectively benefit from election
spending. FPH, so Enrique Razon's Prime Infra will pay 50 billion, laki na, to acquire 60% stake in Lopez Group First Philippine Holding. Ayan. So big news. DNL declares regular cash dividend. Noon break. Marami naman yung green kanina, no? Ayun, no? Si Bloom nanguna, Jollibee, JT Cap, PLDT. Okay. So maganda yung galawan ng mga big caps. Emperador integrates smart technologies and renewable energy. US-China trade talk truce. Risk falling apart over rare earth exports. So share buyback pa rin si Ali. Globe's dividend faces a challenge as profit gains weekend. SEC approved Manila Water Services IPO. Ayan. So magkano ba to? Hindi natin nabasa eh. Hindi ko pa naano to, hindi ko pa na-review. Ayan. So 249 million shares in magkano to? 1.6 billion common shares price up to 20 pesos. Ayan, may presyo na pala. Ayan. 30 billion yata ito eh. So malaki din to. Binawasan mga may nilad could net up to 37.41 billion from the IPO. Ayan, so good vibes yan. Para sa mga, ewan ko kung ano epekto kay Manila Water natin, NWC. Converge plans to expand its fiber network this year. FPH has earmarked 57 billion capital expenditure. Jollibee shares fell 8.2% last week yon. Bitcoin, lumalaban daw. We don't have anything on the calendar for the week. Okay, tapos yung galawan from last week trading. So, ang daming bilihan ng stock ngayon. No? Ito rin, si Robinson's Retail Holding disclosed that it used a block sale to purchase 315 million shares of for 15.77. Ito ba yung ano? Net foreign sale natin na 15 billion. Ayan. So, yan na pala yon. So, ibig sabihin foreign accounts. Foreign accounts yung gamit nila. So, yan pala yon. Laki pala, no? Yung kay Robinson's Retail Holding. So, hopefully, dito yung net foreign buy natin o sell last week. So, kasi net foreign buy tayo ng ano ngayon eh, 414 million. Ayan. So, kasi binabantayan natin yung effect sa ano, dito sa mga net foreign sell at buy na market. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. So double check nyo lang, sali lang po kayo dito sa trading group natin. Okay? So check mo lang kung ano yung mga kung gusto mo i-check kung ano mga stocks na binibili natin. Okay? So check mo na lang itong Patreon. And then, punta tayo dito sa galaw na market. So, tingnan muna natin yung chart sideways pa rin, no? Pero gusto kong maging bullish sa kanya eh kasi meron tayong net foreign buy ulit to, 418.29 million. So yung 15 billion na sinabi ko pala last week is yun nga kay Robinson's Retail Holding naman siya. Okay? So 0.18% malit lang yung galawan pero ang dami sa mga individual stocks. So ito yung tinitignan ko sa kanya. Worst case, siguro pinaka worst case scenario kasi wala namang masyadong negative na balita sa market, yung tariffs is medyo nag-subside. Is from 6.2 papunta sa 6,600 na range. Pero kung titignan mo yung trend ng channel natin is at least uptrend pa rin man siya. Maliban dito sa ano, malakas na drop natin dito last time. Okay? So medyo sideways pa rin yung itsura ng RSI and may pagka-bearish pa rin yung ano, itsura ng MACD. Hopefully, hindi yan matuloy kasi may bearish divergence yung market, diba? Pababa to. Kasi ito, medyo pataas yung pinaka-main direction niya. Okay, so tingin tayo dito sa mga big caps kasi wala tayong nakuha na summary. So si Bloomberry, so 5%, late ng chart. Nag-bounce. Jollibee 2.87 pero hindi niya nabawi yung malakas na drop. PLDT, 1.8%. Metrobank 1.5%. Ali is 2.17%. Manila Water, ito, nag-breakout 4.95%. BPI 0.5% and SMPH 1.7%. Okay? So yung mga big caps natin, parang wala namang mapulas. Ito si Meralco. Nag-drop siya ng 2.91, GGS. Ito si Monde. Yung humatak siguro sa atin, negative 5%. Nag-profit taking na siya kagad. Wilcon, hindi na kasi blue chip si ano eh, si Wilcon natin. Oh, ito JT Cap Macchiat pero si Aboitiz Equity
Bakit kinain na niya yung gain niya? Negative 4.35. Okay. So, yun po yung galawan ng mga big caps. So, dito naman tayo sa mga winners. STN, bigla na breakout. 18.65%. FGen, laki, no? 16% as may dividends pa. Panalo. Web 16.04. Si CEU, kalaban ni STI, no? 10.96%. Wilcon, 8.4, ABA 8.22. Ito, ganda ng galaw ni ABA diretso. PXP 6.9, breakout. Bloom 5.26 nga plus yung alaga natin, no? 5%, Manila Water 4.9. Ang daming pumitik, di ba? So tapos isa pa, yung may volume Jollibee 2.87. Okay? So tingin tayo dito sa losers, Apollo minus 5%. Okay, trap pala yung papitik-pitik niya. Monde, ayan, binawian na. Minus 5.26. Aboitiz Equity, minus 4%. Sino pa? Meralco, minus 2.9. CNPF, minus 2.75. And Shell PH, minus 1.67. Si IMI, hindi pa. Ayan, hindi pa nag-bottom. Kala ko ito na yung bottom niya. 2.42% loss. Okay. So, tingin tayo sa galawan sa global markets. Ano nangyari ngayon? Mapula ngayon. Nung Friday, yung galawan sa US market, medyo sideways lang siya. Pero ngayon mukhang mapula sila. S&P futures, negative 0.6. Dow futures, negative 0.51. And then Nasdaq, negative 0.71%. Laglagan pala lahat ngayon. Oh. Okay. So, kaya din makarangkada sa PSE. Ang dami laglag, oh. More than 1%. Ayan. So pangit pala yung galawan ng global markets. Bitcoin, so lumalaban lang siya 104K. Si Bitcoin 2.4K, si Ethereum, XRP 2.14, BNB 652, baba ni Sol 153, si Dodge nag-up 1.32 and then Shiba 0.21. Sideways sa crypto natin. Okay. So dito na lang tayo sa PSE kasi medyo marami namang gumalaw. Okay? So pag-usapan natin yung trend stocks. Okay, so unahin natin si ABA. Diretso pa rin yung galaw na ito. Ang lakas ng trend ni ABA yan. So nandito siya ulit sa pinaka-resistance area. Pero diretso talaga yung galawan niya, no? Nagkaroon lang siya ng proof flag formation, no? Tapos biglang sumisipa yung price action natin sa kanya. So itaas ko na yung resistance niya dito sa around 0.85. Pwede pa naman siguro, no? Kahit medyo overbought na siya, kasi malakas pa rin yung niya eh. Yung volume niya kahit paano is nasa 15.81 million. So buhay pa rin naman siya and malakas yung niya, yung sipa niya talaga. So 8.22%. So halos makabalik na siya dito since last year na price action naman niya. So meron siyang maliit na net foreign buy 1.2 million. So yun lang overbought pa rin. And very bullish yung mga indicators natin sa kanya. Pero patuloy pa rin siya na umaakyat based dito sa kanyang mga price action. So solid na solid yung indicators niya. So hindi kagaya ng PSE, no? So ito paakyat, yung RSI paakyat, and then yung MACD formation din niya is paakyat din siya. So good catalyst yung Q1 performance talaga niya. Okay? So hopefully umabot dito sa 0.8, 0.85 bago tumambling ulit yung price action natin sa kanya. So solid yung galaw nitong si Aba natin. Next, Bloom. So nagkaroon siya ng bounce, kasama na rin siguro sa positive sentiment doon kaya sa mga stocks ni Mr. Enrique Rason. Meron pa kayong galaw siya, no? FGen ulit. So ito yung pinaka-trading channel natin sa kanya. So parang nag-flag formation din siya. Kung susundan natin to, nandito yung pinaka-next na resistance area pa natin. So kung tutuloy siya, parang pares din kay Aba yung galaw niya, no? Uptrend tapos sa sumusunod dito sa pinaka-trend channel natin sa kanya. So nag-up siya 5.26%. Nahirapan lang siguro ng konti kasi meron siyang 7.68 million na net foreign sell. Ayan, bullish. Bullish yung niya, oh. Yung RSI niya dito sa taas and yung MACD. Mukhang babawi ulit yung price action niya, especially kung berde ulit yung closing natin for tomorrow's trading. And so,
Swak na swak yung ano niya, oh, yung breakout dito sa MA 100 natin. Okay, next, yung alaga natin, plus, so nasa 160% na tayo. So kabig lang ng kabig si plus. Parabolic na naman yung galaw niya, no? So, ayan, although sabi ko nga sa inyo, may hawak tayo, cautious pa rin doon sa mga wala pang hawak sa kanya. So, tignan natin kung kaya pa ng mga parabolic channel natin. Okay. So, layo naman na next na, ano, na sinasabi niya. So, tanggalin ko to. Masyadong optimistic yung, ano, yung chart na yun. O, breakout siya sa, ano eh, trend channel eh. Ayan, no choice, no choice tayo kundi antayin natin kung hanggang saan yung mga gusto sumakay, no? Hanggang saan yung ano niya, yung untog niya. So, based dito sa breakout area natin, ito yung pinaka-support, nasa 51.24. So, grabe yung RSI niya, nasa 85 na. And parabolic na yung ano, yung itsura ng ano, RSI, tapos very very strong din yung itsura ng ating pinaka-MACD formation. Grabe. Sobrang bullish tong si ano si Plus natin. Hanggang saan kaya iakyat nito? Ayan, tingnan natin kung may wala pa naman no. Baka mag-Dow G bukas to ha. 44.63 million net foreign sale and meron siyang 5.01% na gain for today's trading. Hindi ko muna lalagyan ng resistance kasi ano naman siya. 52 weeks high, all-time high, and parabolic yung price action. Pero medyo malapit na rin siguro to si Plus natin. Okay? So abang-abang na lang doon sa mga wala pa. Next, FGen. So alam nyo na yung pinaka-catalyst. So may naganap na transaction. Saglit. Meron ako nabuksan kanina na parang disclosure. Ayan, share natin. So ito yung disclosure niya kanina. So makita mo dito. So June 2, nag-trading halt nung umaga and then nagbukas ng 10:30 a.m. So nag-invest dito si ano, Mr. Enrique Rason and umabot na siya ng indirectly owning 60%. So ibig sabihin, siya na yung majority ng shareholder dito kay FGen. So magkakasama yun dyan, FPH, di ba? So gumalaw din siya 8.13, si Lopez 4.97. Kaya pala umakyat to last week, no? ABS-CBN, sama na rin siya. So, anyway, ito, beneficiary si FGen natin. So, umabot siya ng, sukatin natin, pinakamataas niya kanina is, grabe pala yung galaw niya, oh, 29.4%. So, may support na na-establish dito sa 18.69. So, tingnan natin bukas kung kaya niyang abutin to. So ito na lang ilalagay ko na resistance kasi yan naman yung inabot niya kanina. Pwedeng retest muna to dito sa ano bago natin makita siguro na umakyat. So 16.48%, laki no. So 6.01 million net foreign sale. So nag-red na siya pero mataas pa rin. So nag-open siya 20% pala eh. Ayan. So medyo bullish na bullish yung ano, mga traders natin. Tagal na natulog nitong si ano, CF Gen. So, bumili lang si Rason. Panalo siya kaagad dito kay ano, FGen natin. Okay? So, yun lang basic review. Tapos si Wilcon, so wala to sa blue chips, no? So, nag-breakout. So, double bottom, breakout. So, hindi pa siya nakakawala sa bearish side na market. Pwedeng dito. Kasi below pa rin naman siya ng MA 100. So, maganda to, no? Pag mag-breakout to, medyo mataas-taas pa yung ano, yung pwede niyang lakbayin bago siya makawala sa bearish market. Pero may good sign na pinapakita yung indicator natin sa kanya kasi nag-stay siya above ng 50% and yung MACD is medyo bullish din ng konti. So, maganda yung ginawa niya, nag-double bottom siya. So, obvious na yung double bottom and pa-breakout ulit yung pinaka-price action natin sa kanya. So hopefully umabot siya dito sa around 7 peso, 7.1 konso and then saka breakout sa MA 100. Ayan. So overdue na rin siguro sa reversal kasi September 2024 pa nag-start yung kanyang downtrend channel. Kailan net foreign sell eh? 22.06 million net foreign sell and 8.4%. Okay na rin, 8.4%. Tapos pa-recover yung ano, yung price action niya. Okay, meron pa siyang dividends nung around April. So good para sa mga holders
para sa reversal ng Milcon. And then lastly, si Web. So, nakabawi na, no? Kahit negative yung earnings. Ayun, no? Negative 1,000%. So, on the way siya ulit. So, ang dami niyang mga gaps dito. Oh. So, pwede niya i-fill tomato bago siya magkaroon ng pullback. Ayan. So, okay to, no? Conso, breakout. Conso ulit, tapos breakout ulit. So, maganda yung pattern niya, no? Mapagbigay si web natin. Okay. So, bullish din yung pinaka-MACD formation natin. Nakalampas na sa RSI 50 and pati yung setup ng MACD. Okay na rin siya. Oh. Okay. So hopefully fill the gap bagong pullback 16% and 814K net foreign buy. Ayan. So balik tayo dito. So hopefully mas maganda na yung trading ng mga blue chips bukas kasi may pumasok ulit na 480 million sa market. Hindi natin nabilang yung kasi 4.7 billion yung yung loss rather ng net foreign sale doon sa transaction ni Robinsons Retail nung bandang Friday. Hindi natin makita yung entry ng mga foreigners. Pero ngayon maganda naman. So tuloy-tuloy na yan para dumiretso yung galawan and maka-breakout naman tayo sa 6,600 level. Okay po. So yun lang muna yung ating review bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Yung mga gusto ng list ng mga stocks na binibili natin, nandito lang sa membership natin. Yung ating Facebook, rather yung crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.